Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa ating depensa sa West Philippine Sea. At ganun na rin po, meron pong isang tao na gustong maging tulay para sa usapin sa West Philippine Sea. At ito na naman inyong bullying China, meron na naman pong sinasabi doon sa kanilang mga conference doon sa kanilang bansa. At babasahin po natin yung sinasabi ng kanilang mga leader na mga engot, no, para po palabasin na tayo ang masama at sila ang biktima. Tayo ang bully, sila ang binubuli. Okay, pero bago po yan, i-flex ko po yung Haya Nature Resort. For more details, please go to their Facebook page. And also, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng channel members at ganoon na rin po sa lahat ng supporters ng ating channel. May God bless you all. So, unahin po natin ang ngayon isa ng magaling na congressman na si Congressman Erwin Tulfo. Kasi meron po siyang suhisyon para po dyan sa West Philippine Sea. O, tignan nyo to. Buti pa to. Merong stand. No? At least merong sinasabi. O ito po, abante. Una sa balita. Tulfo, hinirit na payagan ang US magpatrolya sa West Philippine Sea. O, di ba may suggestion siya? Nananawagan ang 5 mambabatas. Nako, sa pangunguna siguro ni Erwin. Nako, galing nito talaga si Erwin. Erwin, pakapi ka naman. Sa pamalaan na payagan ng Estados Unidos at iba pang mga kaalyadong bansa na mabigyan ng access sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung EDCA sites para makatulong sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang paghahain kakabulol House Resolution number 1421 na humihiling sa pamahalaan na payagan na magpatrolya ang US at iba pang kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Ito po sabi niya. I filed a resolution to extend to the armed forces of Australia, Japan, and South Korea the privilege of using the military bases under the EDCA while they are conducting patrol in coordination with the naval and air forces of the Philippines and the United States in the West Philippine Sea. Ayon pa kay Tulfo, tila wala umanong intensyon ang China na igalang ang karapatan at karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Kasama ni Tulfo na naghain ng resolusyon sila Ed Bikyat, Jocelyn Tulfo, Eric Yap, at Quezon City Representative Ralph Tulfo. Mga ano na to Sila po to Ito, yung sa ACT-CIS, saka si Congressman Yap saka si Ralph Tulfo, di ba? Anak yan ni Rapi Tulfo. So, ito pong suhesyon o suggestion o yung House Resolution 1421 nitong ACT-CIS saka si Representative Tulfo at si Yap, maganda po yan, no? However, ito po ay isa na naman pong magiging usapin na naman yan, no? Nasasabihin provocation. Another provocation of the Philippines allowing this big nation to patrol their waters. Di po ba? Inamin naman ng China yan. Sabi nila, it's di ba? It's their waters. Sabi nung sa balita, binasa ko nga yan, na-vlog ko nga yan. Huling-huli sila Ibig sabihin, kinikilala nila yung West Philippine Sea. Yun nga lang, ayaw lang nila talaga natanggapin na talo sila sa ruling ng 2016 arbitral ruling. O, di ba? Magiging yan, iisipin ng China, provocation. At ngayon, mayayari ka Tulfo. Kayo pong mga pumirma dyan. Titirahin kayo ng mga Chinese disinformation specialist ng mga Pilipino. Diba? Yung mga tumitira kay JB Ejercito, no? Kilala nyo naman siguro yung mga yan. Nako, maghanda ka ng batikos ito. Sa akin po, welcome yan. Kumbaga, deterrence Di po ba? Pakita natin. Pero sa mga Chekwa at sa mga kakampi nilang pro-Chinese na mga Pilipino, it's a provocation. Di po ba? Lalo na yung isa dyan sa Senado. Di ba? Di ba provocation na yan? Dumaan na yung kanilang Poseidon plane. Yun nga lang, dumaan la. Ikaw, papayagan mo pang maglayag, ay lalo yan. Yari ka dun, yung walang salawal. Di
Di ba mga kababayan? Eto pa, isa pang balita tungkol kay Erwin Tulfo. Diyan po sa Manila Bulletin. Erwin Tulfo tells government to get faster vessels for resupply missions in West Philippine Sea. Correct, tama. Tignan nyo naman yung mga ginagamit nila, si UNISA 1 and UNISA 2. Grabe naman yun, mga kababayan. Anong klase naman yun? Sana naman, bigyan nyo naman sila maski na yung mga pre-gate, no? Coast Guard ang mag-deliver. Walang problema. Kung tama po, kung mali ako, anong magiging implications nung pag Coast Guard? Di po ba? Civilian kasi yung civilian contracted ng AFP yung UNISA 1 and UNISA 2 di ba? Ito po sabi ni Representative Tulfo, the government needs faster vessels for its resupply missions in the West Philippine Sea. Ayun po ang sabi ni Tulfo. Tulfo highlighted this gap during the hearing Tuesday, November 7 at the House Special Committee on West Philippine Sea. Ay, meron pala niyan. May House Special Committee para sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, talagang tinutuunan na nila ng pansin, talagang pauunlarin nila ang ating Coast Guard, ang ating Navy, ibibigay ang mga kagamitan at yan yung pagdidevelop ng ating mga islands, no? Di po ba? Chaired by Mandaluyong City Lone District Representative Neftali Gonzales III. Parang sounds familiar to. The second, sorry naman. Tackled during the panel hearing, among other things, was the October 22nd incident wherein two Chinese Coast Guard ships conducted a dangerous maneuver and collided with the armed forces of the Philippines contracted supply boats UNISA 2. Di ba? Contracted supply boat Hindi talaga pag-aari ng AFP, contracted. Hindi Navy yun. Kumbaga kinontrata lang na mag-deliver. Kumbaga private ang may-ari. Di po ba? Ito po, sabi ni Tulfo, quote, gaano po kabilis ang sasakyan natin? How fast is it? Talagang naaabutan kayo kung ang takbo nyo lang ay 5 knots tapos sila ay nasa 20 knots? Talagang maaabutan ka. Di ba nakita nyo nga yung ating si Manong, yung brave hero. Saludo kay Manong Mangingisda. Ito ba, yung talagang gusto niyang umiska po? Hinabol lang siya nung speedboat talo. Kailangan, kung ano po yung bilis ng speedboat ng mga Coast Guard nila, ganun din. Para race tayo, F1 race. Di ba? Ito ba? The Chinese Coast Guard is toying with you. Tama. In short, pinaglalaroan po tayo. Pinoprovoke po tayo. And we have been very patient in the past months or a year or two. Tama naman po. Binabastos tayo, pinaglalaroan lang tayo. Kasi nga tingin nila sa ating kuto. Insekto lang. Ayan, na nakatungtong sa kalabaw. Ayan po yun. One of them, PCG Commodore Jet Tariela, admitted that their 44-meter vessels can run as fast as 22 to 25 knots. However, since our primary mission is to provide escort to the chartered boats, we have to adjust our slow speed so that we can able to pace our chartered boats. Siyempre, gaano kabilis yung UNISA 1 or 2? Di ba? Motorboat yun. Di gasolina yan, di ba? Parang nakasakay ka na lang din. Nakasakay na ba kayo ng mga motorboat? Ako po nakasakay niyan kasi doon po sa bayan namin, sa Pangasinan, tatawid kami ng ilog papunta doon sa bayan ng parents ko. O di kaya nung pumunta po ako ng 100 Islands. Di ba? Yung pupunta ka, mag-island hopping ka sa 100 Islands. Itutur ka doon sa mga island na hindi mo pwedeng puntahan pero hanggang tingin lang. Di ba? May Bat Cave nga doon. Tapos may Turtle Island. Naku. Pero nandun ka na sa Pacific Ocean, sa West Philippine Sea. Yun ang di napapasok ng Chekwa kasi talagang atin yun. Di ba? Motorboat yun. Anong panlaban mo dun sa speedboat ng China? Wala po ba tayong makuha na sasakyan na matulin-tulin naman? Kasi kung 7 knots ang swimmer natin ay baka 7 knots ang bilis. Talaga hong maabutan yan. Kawawa nga din naman ang Coast Guard. Magiging siya ang panangga. Correct. Can we procure a faster vessel? Because if a swimmer top speed is 7 knots, then they will catch up with it. I pity the Coast Guard for they will act as a shield. Yan. The resource person responded by saying that Tulfo's suggestion was part of the option that the government was considering. They added that they were looking for vessels for the resupply mission that can go at least 15 knots. Kung tanungin mo kung ano yung technology yung gamit ng Chekwa, pero huwag kang bibili sa kanila kasi made in China yun. Di ba? Eto na. Ito na. Since pinag-uusapan natin
ay dyan na rin lang po sa West Philippine Sea. Ito, welcome news po ito sa Philippine Coast Guard. Sa balita po ng Inquirer. The Philippine Coast Guard is preparing for the possibility of receiving bigger budget. Ito. PCG to use additional confidential funds to boost West Philippine Sea protection. Ayan, di po ba? During the hearing of the House Special Committee on the West Philippine Sea on Tuesday, ito inatinan ni Erwin Tulfo, Rizal 2nd District, Emigdio Tantiatco III asked agencies if the House decision to realign 1.23 billion of the CF to offices securing the West Philippine Sea have effect already. While PCG spokesperson Commodore Tariela explained that the effect cannot be felt as the proposed budget has yet to be enacted. Tama naman siya, hindi pa nga tapos ang balitaktakan sa Senado. Ito namang ito namang 2nd District, akala mo may pondo na nandiyan na yung pera, wala pa po Nang show pa, advance naman mag-isip tong Rizal na to. He agreed with Tantiatco when the lawyer asked if PCG has been preparing its wish list. Ay, naman pala, baka mapaaga si Santa Claus. Pero sabi ni Santa Claus, no, you've been naughty. I like the intention of the HOR and also with the Senate to boost our funding will definitely support our operational capability in performing our role in the West Philippine Sea. The effect will still be felt next year since the budget has yet to be passed for fiscal year 2024. Tama naman, correct naman po siya. But in line with this, the Philippine Coast Guard is preparing your, let's say, wish list or your additional request in line with that realignment or reprioritization, sabi ni Tatchanko. Yes, sir. Definitely, sir. If you're asking if we have already anticipated the positive impact of our increase with our fiscal budget, I definitely believe, sir, that it has a tremendous impact on Philippine Coast Guard in performing our mandate, not just in the West Philippine Sea, but in other parts of the country. Correct. Tama naman yan. Yan Ang ganda nito mga kababayan. Kaya, very optimistic, anticipating ang Coast Guard, na sa kanila mabigay ang ibang mga tinanggal na CIF. I think it's about 1.25 billion yung natanggal sa CIF, di ba? Yung 5 agency na tinanggalan. Pero alam ko, yung sa DICT, talagang balak ng mga senador na bigyan sila, pero wag kayo, di ba? Meron nga daw siyam. 10 na, sama nyo na si Madam Amy na oo daw dun. Di ba? Ito ang nakakagalit mga kababayan. Ito, yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba itong China, nagsalita na naman, patama na naman po sa ating bansa. Sa balita po ng Manila Bulletin, bago lang po to kasi may nagaganap po dyan na conference sa kanilang bansa Talagang ipinangangalanda kanila na kanila yung South China Sea, maritime nga usapan Di ba? Talagang yung disinformation talagang pinaninindigan nila. At may mga kababayan tayo na mga nagsalita pa doon. Nakakita ko po yun. Hindi ko na lang ibibigay sa inyo. Ayoko na yan. Kilala nyo naman yan yung sumayaw ng Macarena dati. Di po ba, mga kababayan? Eto po. Nako, may nag-doorbell. Bayaan mo siya. China to PH. Take South China Sea matters seriously. Wow! Kami pa ang hindi serious. Bakit? Bakit nyo nasabi yan, Tangina, anon palagay nyo sa amin? Joker? Kayo nga ang nagpapalaganap ng disinformation. Kayo ang instigador. Kayo ang provokator. Kayo ang illegal settler dyan sa aming West Philippine Sea. Tapos sasabihin nyo, take matters seriously. Ano gusto nyo gawin sa amin? Lagalagan nyo kaming bomba? Sige nga. Gunggong pala tong mga to di ba? China has warned, wina-warningan down na tayo ng China, the Philippines to take its word seriously. Ano naman yung words na sinabi namin sa inyo? Particularly with regards to issues on the South China Sea, as it vowed to do what is necessary to protect its interest in the water. So be it. Kami rin. Di ba? Ano sabi ng Pangulo? No square inch of land na makukuha pa dyan sa West Philippine Sea. Gawin nyo ang gusto nyo. Gawin din ang gusto namin sa aming interest. Gago pala kayo
Kayo na nga ang nagnanakaw dyan. Kayo na nga ang mga illegal settlers. Ayan po ang sabi ni DND Chief. Kayo pang makakapalang mukha, kayo pang nagbabanta sa amin. Kapal naman ang mukha ninyo. Di po ba? O ito ang sabi nung gunggong nilang foreign minister na si Wang Weiwei, whatever his name. Inan-check wa ito. Ay, pasensya naman po, no? Na high blood ako sa ganito eh. The Chinese Foreign Ministry made the pronouncement on Monday night as the Philippines Armed Forces of the Philippines labeled Beijing recent action in the South China Sea, particularly in the West Philippine Sea, as irresponsible. Correct? Say it loud, irresponsible, which could lead to its global isolation. Oh, China had repeatedly dismissed the Philippines' sovereignty over the West Philippine Sea, despite, people, look at this, no? Those who are watching this, listen to this. I'm gonna say it again. I'm gonna read it again, Even if you're not even a Filipinos, you are just watching this video. Look at this, how defiant, how arrogant these Chinese are. China had repeatedly dismissed the Philippines' sovereignty over the West Philippine Sea, despite the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 arbitral ruling, and continued to assert that Beijing has undisputable ownership over it and the rest of the South China Sea. Now, people, what do you think? Who ruled in favor of the Philippines? The United Nations on the Conventions on the Law of the Sea and the 2016 arbitral ruling. We have those ruling. Those international bodies sided with us, the Philippines. The ruling gave us the exclusive economic zone. We have the rights on that 200 nautical mile. But what is China doing? They are not taking it seriously. They are dismissing it. They are dismissing, they're not accepting the ruling, the decision of the international body. Now, who is arrogant? Who is lawless? Who is not accepting the decision? We are serious, people. We are serious to assert our rights based on that international law ruling given to us. We will assert our rights to that waters. As what the President said, no amount of piece of land will be taken from us. If they will continue to assert their rights, we will also continue to assert our rights because we have that rule that favors us. We have that decision that favors us. Di po ba mga kababayan, tama mali? Tayo pa ngayon ang binabantaan? Tayo pa ngayon ang winawarningan kasi bakit? Tayo lang po ang kaya nilang bulihin kasi hindi natin sila pinapalagan. Nakita nyo yung mga ibang bansa nakatabi natin? Ang Vietnam, pinapalagan sila. Ang South Korea, pinapalagan sila. Ang Japan, pinapalagan sila. Pero ang Pilipino, baw lang ng baw. Kaya sa kakabaw natin, patuloy tayong binubuli at ginagawa pa tayong masama sa international community. At ang masakit mga kababayan, meron pa tayong mga kababayang Pilipino na pumapanig dito sa China. So nakita nyo yung divisiveness? Sa divisiveness na lang, sa pagiging division mga kababayan, nagwawagi ang China because they were able to hire our fellow Filipinos to side with them, to do their bidding against us. Kung baga Pilipino, kapwa Pilipino versus kapwa Pilipino. Ayan ang gusto nila. Ngayon, ginagamit nila ang kapwa Pilipino natin para lalong gibain tayo, pamasain tayo sa international bodies. O sino nagwawagi? Hahayaan nyo ba yan? Di po ba ito pa China once again urged the Philippines to take seriously China's concern. A statement released by Chinese Foreign Ministry attributable to its spokesperson said it's also called on the latter to stop making provocation and creating troubles at sea and stop groundless attacks and smears. Wow! Tayo pa talaga ang gumawa ng groundless attacks and smears, mga kababayan. Bakit?
Kasi nga gumagamit sila ng mga kababayan nating mga Pilipino para magpakalat ng mga disinformation laban sa atin. Kaya sinasabi nila, tingnan nyo, kapwa nyo Pilipino nang sumisira sa inyo. Di ba? Ganyan po ang nagiging epekto nito. Ang sama-sama natin. Di ba? Ano pa ito? Recently, the Philippines strengthened its effort to protect its sovereignty over the West Philippine Sea by conducting patrol and supply mission as China made more aggressive actions, such as installing floating blockers as well as conducting dangerous maneuvers, laser-pointing water cannons. Tama naman, totoo naman, lahat yan, documented. Sino? Sino ang provocateur, people who are doing the provocation? Pero alam ko po alam na to ng international body. Lahat, kaya karamihan ng leaders nila sa atin nagsaside. Tapos ganito ipinipinta ng Beijing ang kanilang sarili. Sila ang biktima, ang Pilipinas ang bully. Sila ang tahimik, sila ang law-abiding, Pilipinas ang lawless, ang hindi nag-a-abide, ang provocateur, ang bully. Ganun po Tapos, kakampihan pa ng mga kapwa natin Pilipino na pinalamon ba sila ng pera? Tatanong lang. Di pa ba? Ito pa, ang gusto pa nilang tanggalin ay yung BRP Sierra Madre. Nek-nek ninyo, mga ulul. Manigas na dila nyo. Ilublob nyo ang sarili nyo sa kubeta. Mga hayop kayo. Eto ang sagot dyan ni DND Chief. Yung conference na yon, meron akong nakita dyan. Tingnan nyo na lang. Yung video ng isang vlogger. Yung sumayaw ng Macarena nandun sa Nation Building. Yun, nagngangaw-ngaw doon. Kumbaga, parang ipinipinta pa na masama ang Pilipinas. Biruin mo Pilipino yon. Therefore, sinong sumisira sa sarili niyang bayan? Sinong sumisira sa kapwa niya Pilipino? Di kapwa mo Pilipino? Di ba? Talagang mga traidor makapili. Sinong hindi magngingit-ngit? Mga hayop Ito po, sa Philippine News Agency, si DND Chief. All PH operation in maritime territories, rules-based. Back at you, Foreign Minister ng China. All operations being carried out by the country in maritime territories, including those of the West Philippine Sea, are rules-based. Ayan po ang sabi ni DND Chief Secretary Gibo Teodoro. Quote, "We are merely asserting our rights." Correct. Kung yung mga Chinese gusto nilang i-assert ang rights, ay ano bang rights ninyo? Ang sabi lang nila are domestic law and international law. But they cannot cite any international law that's saying they have the rights on that West Philippine Sea. Sila nga ang gumawa ng sarili nilang mapa nung ibinasura, galit na galit sila. Palagay nyo ba kung wala silang ganyang kalaking military, hindi sila mag-a-abide? O mag-a-abide sila sa ruling? Malamang mag-a-abide yan. Ngayon, kasi pinangangalandakan nila, hawak nila ang economy ng buong mundo. Ang pautang nga nila, mga kababayan dahil nga doon sa kanilang mga parang yung ano nila, proyekto na sa iba't ibang bansa. Most countries owe them a total of $1.3 trillion. Kaya ganun sila katapang. Di po ba? Tapos may mga nuclear warheads pa sila. Di siyempre, hindi nyo kami magagalaw. Because napakalakas na namin. Pero kung wala silang ganyan, ano sa palagay nyo? Di tataliman na lang yung mga yan. Di po ba? Ulitin natin, we are merely asserting on rights which the United Nations Convention on the Law of the Sea and relevant Philippine laws secure to us. And these operations are done with areas where the Philippine government has every right to operate. Ayun po ang sabi ni DND Chief, no? And that is simply what we are doing, and in such a case not only the United States but other governments have chimed in the chorus in support of the Philippine government because they know. Sabi nga nila, we have to abide on the international law. Ang China, lawless. Tapos sasabihin nila, meron daw silang domestic law. Putik, yung mga citizen nyo nga, nagkakalat ng krimen sa aming bansa. Tinatapon nyo yung mga mandarambong ninyong mga citizen. Di po ba? Tapos kung ibibet po sila para magtrabaho daw sa Pogo, nagagalit ang Chinese government sa Pilipinas, wag daw ibet, gago. Di po ba? Sino ang mga gago? Kami o kayo? Ng mga Chekwa? Tapos sasabihin nyo, kami pang mag-take matters seriously. Anong pagbabanta ninyo? Subukan nyo na kasi. Subukan nyo. Hindi po ba? Tapang-tapangan kayo. Hindi nyo nga maano yung katiting na ano dyan, no? Sa East ano nyo, dyan? Sa East China Sea ba yan? Yung party na yan? Yung katapat nung Batanes? Hindi nga nila masakop yun,
Tapos kung ano ang pinagsasabi sa atin, di nga nila mabuli yun eh. Kasi tayong Pilipino lang ang nagpapabuli. Baw lang tayo ng baw. Kasi yung dati yung leader, bumaw ng bumaw. Ayun, kaya ang tawag nga sa kanya, baw mau wow. Pasensya naman, na-blurt out ko lang. Wala pong ano yun. Baw mau wow. O di ba? Bigla na lang lumabas mga kababayan. Pasensya na ha. The reason is simple. That the Philippine government's operations are based on rule-based international order, international law, and the UNCLOS. So I think that we are asserting the same thing. And that is the predicate on which not only the United States but several other countries operate with us in this area. Correct. Di ba? Kaya kung ano man ang sabi nila, dapat i-debunk natin ng i-debunk. No, hangga't makakita tayo dito tayo ng information o mga news about tayo ang tinitira dahil diyan sa West Philippine Sea, i-debunk natin mga kababayan. Hindi yun tatango na lang tayo, hindi tayo yung bow na lang ng bow, accept ng accept, napakabait kasi natin, punyeta. Kasi yung mga dati yung leader, bow mau wow. O eto pa, itong dati yung leader, ngayon may gustong gawin na naman. No, ito sa Abante, Digong, bet maging negosyador sa China, puta. Ano na namang negosyo yan? Ano na namang maging negosyador? Baka the same thing lang nung ginawa mo dati nung Pangulo ka, ay wag na. O ito, basahin ko. Pasensya naman dyan sa mga kultino Digong. Kung nasasaktan kayo, be realistic. Handa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makipag-usap sa China para maayos ang gulo sa West Philippine Sea kung pahihintutulan siya ng Administrasyong Marcos. Gayunman, sinabi ni Duterte na ang maipapakiusap lamang niya, lamang niya sa kaibigan niyang si Chinese President Xi Jinping ay mapayagan ang mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Di ba ginawa mo na yan nung ikaw ay presidente? At ano naman ang kapalit? Ano ang kapalit? Kayo po mga kababayan, kayo na nandyan sa West Philippine Sea, ano ang naging kapalit nitong ginawang ganito ni Duterte dati? Nakipag-usap siya, kaya nga baw mau wow eh. O di mahirap umanong ipilit kay na pag-aari ng Pilipinas ang nasabing lugar lalo pat alam nilang maliit na bansa lamang tayo at kulang sa armas at mga sundalo. And what? Yun lang. Yun. So, ganun. So, maliit tayo talaga. Maliit tayo. Oo, maliit tayo, pero malaki po puso natin. Malaki ang paninindigan natin. May prinsipyo tayo. Ikaw na rin nagsabi niyan, Pangulong Duterte. Ano ang prinsipyo? Di ba? Sa leader ng China mismo, I consider him a very good friend, very humble man, very considerate. Oo, sa tingin mo. Pero, good friend mo, pero anong ginagawa sa atin? Di ba? Siya, good friend mo. Pero how about the party as a whole? Hindi ba puppet ba ng party lang yan? Yang kaibigan mong si Xi Jinping ng Communist Party? Kita mo na lang yung mga actions sa atin na tayo talagang agrabyado pero sila pa rin ang inaapis natin. Ikaw na ang naagrabyado. Kumbaga binugbog ka na ng bully, ikaw pa. Yung pinagsisilbuhan mo pa yung bully, you cater to their needs and wants. Ano ka? Nasaan ang paninindigan mo at prinsipyo mo? Na ikaw na rin ang nagsabi. Di ba? Yung latest tweet niya o whatever statement niya, tweet tuloy. Ang mahalaga may prinsipyo. O ano ang prinsipyo ng gobyernong Marcos? Walang lupang maaagaw. I-assert ang ating karapatan dyan sa ating exclusive economic zone. That's why we look for allies, for deterrence. Kasi kung wala tayong kakampi at ikaw na mismo ang nagsabi na nilait mo ang bansa mo, nilait mo ang sambayanang Pilipino dahil sabi mo, alam nilang maliit na bansa lamang tayo at kulang sa armas at mga sundalo. Ano ang dapat nating gawin? Maliit man tayo, pero kung tayo ay mag-unite, we have the resolve, we are so resolute
The history told us that one. I keep repeating myself about the history of this during the not South Korean, but the Korean War. Di ba? Kahit na maliit tayo, manindigan tayo. Kung ikaw titindig sa partido mo, kung ikaw may prinsipyo, sabi nga ni Amy, maski na mag-isa na lang siya, titindig siya para sa iyo. O ikaw, ano ang titindigan mo? Yung kaibigan mo ay isang tuta lamang ng isang partido. Wala ginawa mo na yan Pero at what cost? Papayagan nga nila, bakit? Sila bang may karapatan doon? Bakit hindi mo i-assert yung ating 2016 ruling at the UNCLOS? Why? Dahil ba sa babagsakan tayo ng bomba? O bakit yung ginawa ni Bongbong Marcos na pinag-utos putulin yung angkla, binagsakan ba tayo ng bomba? Nung binunggo nila yung binagsakan ba tayo ng bomba? Pambihira naman mga kababayan, no? Tapos ikaw pa ang magpipresenta na sa sarili mo na maging negosyador? Anong bago? It's the same. It's baw mawaw. Di ba? Wala. Pasensya naman, no, sa mga iniidolo po si Pangulong Duterte, yung followers niya, no, supporter niya. Pasensya naman, ako supporter din ako ng Pangulong Duterte, pero right now, I cannot. I have to say something because this is not right. Huwag natin lalong i-appease ang bully. Kasi lagi niyong pinagbibigyan Lagi niyong, ikaw na nga ang binugbog, ikaw na ang ninakawan, lahat ng kagaguhan ginawa na sa'yo, pero you still appeasing him? Martir ka ang tawag sa'yo. Diba? Gusto niyang maging isang yung ganon. Anong bagong ipaparating mo? Yun lang sinabi niya. Kakausapin niya kaibigan niya, napawayagan yung mga mangisda sa Scarborough Show. Yun lang. It's the same thing. The same thing what you did when you were on the seat of power. Walang bago. Ganon pa rin. Anong kapalit niyan? Sige, payagan namin sila. Anong bibigay mo sa amin? Sige, tayo nyo na yung mga base nyo dyan. Wala. The same. Nothing changes. Diba? We're back to zero. Ito nga, may grounds na tayo Kasi, ang ayaw mong kumampi dito sa meron tayong matagal ng alay because of your bias to them. Diba? Yung iyong pananaw sa MDT ay hindi maiimbok. Pero na-revise na po yan And the statement of these allies that we have, that it is an ironclad, that if there's something happen to the Filipinos, we will come to their aid. It is an ironclad. Yan na mga binitawan nilang salita, but you don't wanna do it. You still want to appease your friend. But your friend is not really a friend to the Filipino people. Sa'yo lang. Yun po yung pananaw ko mga kababayan. Pasensya naman kung nagagalit tayo, na high blood tuloy ako dito. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi yung sa sinabi ni Erwin Tulfo na kung maaari makabili tayo ng mga mabibilis na sasakyang pangdagat natin, no? At ganun din po ano ba yung sabi niyang isa? Si Erwin Tulfo. Humihirit na payagan maglayag ang iba nating mga kaalyadong bansa, ang Australia, Japan, South Korea, na gamitin nilang base yung EDCA, no? Yan po. At also, ang inyong dating Pangulong Duterte, kung papayagan daw ng Marcos admin, gusto niya siya ang maging maging isang negosyador. O anong bagong ininegotiate mo? The same thing. Di ba nga, negotiate. You negotiate. If one gave you something, there should be something they will get from you. You negotiate. O ano ibibigay ni Duterte kung ayaw pumayag ng Pangulong Marcos na makuha ng patay ng kapirasong lupa sa West Philippine Sea? What he will give to this greedy Chinese? Ginawa mo na yan Nung presidente ka ano binigay mo sa Chino? Nung pinayagan nilang mangisda sila dyan sa Scarborough Show, itong mga mangingisda natin, ano ang ginawa mo? Kasi sabi mo, negosyador Negosyante ka. It will be a two-way. There will always be a negotiation. Hindi pwedeng isang party lang, lalo na ang Chekwa na matakaw. Huwag mo kaming ululin. Di po ba?
Okay, at the same time tuwang-tuwa rin po ang Coast Guard, no? They are looking forward for their additional budget. At ganun din po tayo po ay winawarningan ng China. Take the SCS matter seriously daw. Ito lang masasabi ko. Oh, ayan. Double FU. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.